Ay, nako. Kaya ka tinatanong kasi tumatanda ka na, okay? Alam ng society at alam ng mga kapwa mo kababaihan na pag umidad ka, mahihirapan ka na. Gets nyo? Kaya nga maraming babae na hindi nila maamin na may kulang sa kanila kahit may pera sila. Or, marami silang pera pero ang totoo, wala naman silang freedom. Kaya mga ganito nagbibigay ng payo, this is not women empowerment. This is sabotaging women power. What's up mga ropa? Suplado Moto here. Okay mga ropa, meron tayong pag-uusapan ngayon na nakakatuwa. Isa sa mga mention ng ropa natin sa atin. I don't know, baka napanood nyo na rin to, pero panoorin nyo muna. Kung wala lang biological clock ang babae, I would really recommend they get married later. Kung pwedeng 40, 35, 40. Even in first world countries in Asia, Taiwan, Singapore, Japan, ang media ng pagpapakasal ngayon para sa lalaki at babae, 35. Yes, I agree. 35. Ang natutunan na nila yung power ng pera. Yes. Yung kumikita Mature ka, na. meron kang freedom. Yes. Diba? Yun. So sana magkaganon din sa Pilipinas. Correct. Alam mo, kung wala lang biological clock ang babae, I would really recommend they get married later. Kung pwedeng 40, 35, 40. Kaya lang kasi ang mga babae, naghahabol eh. Kasi alam nila hanggang 30, 35 lang sila po pwede. After that, may risk na high Pwede risk na pregnancy. mag-freeze ngayon ng itlog. Pero mahal yun. Kasi yung mga karaniwang Gano'n yung mga usually ngayon, pang-rebat ng mga babae. Well, pwede naman ako magpa-freeze ng itlog. Well, kaya mo ba? Di ba? Siguro yun na Sanchez, hindi naman nag-ano yan eh. Hindi naman nanganak yan eh. Alam ko, test tube baby rin yan eh. Or nagpa-freeze din ng egg yan eh. Tapos yung sinasabi niya na meron ng kakayahan ng mga babae ngayong kumita or nalasap na ng mga babae yung freedom ng pera. Actually, hindi freedom yun. Nakakulong ang babae sa pera. Why? Kasi ang gusto mo lang pumere. Di ba? Kasi ang tanging hinahanap ng mga babae ngayon yung pera eh. So, ibig sabihin, nakakulong ka. Wala kang freedom. Ang totoong may freedom, nagagawa mo yung pag-asawa mo, yung may anak ka, tapos and at the same time, kumikita ka. That's the freedom. Pero kung ang goal mo is just to earn money and enjoy your money, I don't think that's a fucking freedom. Gets nyo mga ropa? Kaya nga sinabi ko sa inyo, nakakatawa, di ba? Kasi yung mga gandong babae ang nagbibigay ng advice. Kung mapapansin nyo, sino-sino ba yung mga nandun? Anyway, patapos ko sa inyo para at least maintindihan nyo kung sino-sino yung mga nagbibigay ng payo or ng advice or nung mga nagbibigay ng opinion. Kasi for me itong mga tao na to, except si Alex Calleja, I think siya lang yung may sense na nagsalita. Pero the rest, I don't fucking think so, man. Pakinggan nyo. Oo, Maraming generation, yung mga barkada kong girls, mga tagi-isang anak lang sila. Two at the Hindi mo pa most, alam, diba? yung Kahit babae ang buhay talaga. ngayon, kailangan dalawa lang. Kaya nga, so ako talaga, ang mapapayo ko, yung mga babae, at the earliest, 30. Kasi at least yung 5 years, 30 to 35, you have 5 years to have 1 or 2 children in between. O, kailan ka ba nagkamali? Ano ang edad na nagkamali ka? Yung first marriage ko, 23 years old lang ako. So fresh. So fresh. Kasi yun yung uso, di ba? Nung panahon na yun, talaga yung mga 20s. Panahon ng mga parents natin, 18, di ba? Yun Sa probinsya, ganun pa rin. Dati, di ba? Ang bata-bata. Ngayon na nga lang medyo tumatanda. Ngayon, pag may mga nakakausap ako, mga 27, tama nga yung PSA, mga 27 to 30, doon sila No, at least 26 to 28. According to PSA, ang lalaki 29 to 30 nag-aasawa dito sa Pilipinas. Anyway, mga ropa, siya rin yung nagsabi na kung walang biological clock ang mga babae, may choice ang babae magpamilya or maghanap ng lalaki na much better, at least 35 to 40. No! Hindi rin. Kahit na sabihin mo na hindi sila naghahabol magkaanak, ang lalaki, okay, ulitin ko ang lalaki biologically attracted sa mga babaeng mas bata. Kahit na sabihin mo pwedeng mag-anak ang 35 and 40 years old na babae, hindi pa rin sapat yung sabihin mo na wala siyang biological clock. Okay? Kasi ang lalaki mas attracted sa mga babaeng mas bata. Kaya hindi pwede na sabihin niya na kung walang biological clock ang isang babae, hindi dapat maghabol. Hindi pa rin. Kasi that's not the rule of attraction. Mas attracted ang mga kalalakihan sa mga babae na mas bata. Gets? O yung nasa prime age na tinatawag natin. Kaya maling-mali, di ba? Nakita nyo naman. Nakita nyo sino yung mga nagbibigay ng payo. And even Corina Sanchez, paano siya nakapagbigay ng payong ganun? Di ba? Hindi siya pwede magsalita in behalf of majority of female here in the Philippines.
Dahil unang-una, hindi naman siya nag-deliver ng baby eh. Test tube baby siya, kung di man tayo nagkakamali. Anyway, tapusan natin mga ropa. Umpisa Bata pa rin kasal. yun. Kaya nga, Oo. kasi ang babae kasi, kung hindi hinahabol ang biological clock, I'm sure later pa yan. Hindi ako naghahabol, ah. Oo. Nabanggit ni Corina yung Japan. Japan is so underpopulated. Oo, kasi kasi ang mga puro babae isa. ngayon, inuuna na yung career, Correct. sa marriage, Oo. di ba? Yes. Okay, so inuuna nga yung karir. So ano nangyayari? Nagsasuffer ang Japan. Di ba? Kaya nga open na sila eh. Kasi nga, unti-unti na nawawala yung mga next generation. Tumatanda yung bansa. Walang papalit. Ang tanging makikita mo na lang dito, robot. Kaya mga ganito nagbibigay ng payo. This is not women empowerment. This is sabotaging women power. Gets? Ulitin ko. Yung mga babaeng ganito or yung mga ganitong tao na nagbibigay ng payo sa mga kababaihan, this is not women empowerment. This is sabotaging women's power. Ang kapangyarihan ng babae ay mag-produce ng next generation. Yan ang power ng mga kababaihan. Okay? At alagaan yung next generation ng mas maayos. Tapos sasabihin ni Corina, sana ganito yung mangyari sa Pilipinas. That's BS, man. Halatang hindi niya alam yung sinasabi niya eh. Kasi unang-una, pwede naman daw magpa-freeze naman ng egg. Pucha, kung alam mo how much magpa-freeze ng egg, baka malula ka. Kaya nga hindi pwedeng i-rebat to ng mga babae. Kaya mga ganito nagbibigay ng payo, this is not women empowerment. Na bakit? Okay lang, kahit 35 ako, 40 ako. Pwede naman ako magpa-freeze ng egg eh. Saan? Sa fridge nyo? Sana ko ilalagay mo lang sa rep nyo, pwede. Kaso hindi naman, di ba? Oh. Magbabayad ka ng mahal. At every year, annually, nagbabayad ka. And of course, habang tumatagal, mas nagmamahal ang bayad. Dahil nag-a-upgrade sila ng mga system nila or ng mga gamit nila para mas ma-preserve yung egg mo. Kaya it's very fucking stupid na magbigay ka ng ganitong payo sa mga kababaihan. This is not this is not realistic. This is more on imagination. Tsaka yung sinasabi niya, ulitin ko, kung walang biological clock ang mga babae, pipiliin daw ng babae or much better na ang babae mag-asawa ng 35 to 40. What the fuck? Ano tsura mo nun? 35 to 40. Tapos yung sinasabi ni Corina, ulitin natin, freedom. Nalasap na ng mga babae yung freedom. Dahil nga kumikita na sila ng pera. Di ba? Anong freedom doon? Walang freedom doon. Kaya nga umiyak si Mark Heras, di ba? Ano sabi niya? Kulong sa sistema. Kasi nga, kailangan mong kumita. Bilang lalaki, kailangan mong kumita. Kailangan mo may ma-provide. Pero ito mga babae na to, kala nila ganun kadali. Kaya nga maraming babae na hindi nila maamin na may kulang sa kanila kahit may pera sila. Or, marami silang pera, pero ang totoo, wala naman silang freedom. Gets? Ang totoong freedom ng mga kababaihan is yung magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng pamilya, at magkaroon ng mga anak. At the same time, kung may trabaho siya, okay lang din. Pero kung wala, okay lang din. Dahil sa ating mga lalaki, yun naman dapat talaga ang ating ginagawa. Yung magpursige at mag-provide para sa pamilya natin. Di ba? Kaya yung mga sinasabi nito mga to, hindi freedom yun ng mga kababaihan na marami siyang pera. Walang freedom doon dahil kulong ka nga sa sistema. Gaya ng sabi ni Mark Heras, di ba? Kulong sa sistema. Kasi non-stop yan. Lagi kang may gustong makuha kasi gusto mong kumita lagi ng pera para ma-enjoy mo ang alin. Vacation mo, travel mo. Kadalasan sa mga nagta-travel, hindi naman din nag-e-enjoy. Kasi hirap na hirap sila dito pa lang sa immigration. Di ba? Hirap na hirap sila sa pagpili ng OOTD. Minsan mas excited pa sila dun sa pagpapak ng gamit. Pero pag nandun na sa lugar ng mismo pupuntahan nila, wala na. Cellphone lang ng cellphone. Di ba? Kaya huwag kayong magpapadala sa mga napapanood nyo sa social media. Karamihan dyan hindi totoo mga ropa. Okay? Anyway, pakinggan natin yung sasabihin ni Alex. Yung nanay ko, na pinagmamalaki nila na napakahigpit ng panahon nila. Oh. Di ba? Pero ang nanay ko, 16 anyos na buntis. Oh, yun na nga. Pero ang dahilan nila noon, alam mo, ang karamihan dahilan ng mga noong panahon na mahigpit ang mga parents, gusto nilang makatakas sa family. At ang order para makatakas, magpapakasal sila para magawa sila sa ring buhay. Yun ang dahilan niya. Pero ako, ito experience ko. Nagkasawa ako 24. 23 yung Fresh yung wife ko. Wala pang ipon. Nabuntis ko kasi dahil sa sex. Hindi kasi ako na-inform. Pero ito sasabihin ko. Nung 24 ako, may mayaman kasi yung na pangasawa ko. Oo nga, anak ko, general Story. Maganda yung babae, gwapo yung lalaki. Hindi. Ang akala ko nung panahon na yun,
yun na eh. Hindi, madali lang magsalita ngayon tayo. Pero yung ako, nung panahon na yun, parang eto na, this is it. Pag kinasal ako, wala. Pero kung ako papipiliin, real talk to, mag-aasawa ako ng 35. Kasi bakit? Nung meron akong asawa, doon ako nagkaroon ng pera. Doon ako naranasan yung parang independent. Yung pera ngayon, kaya lang may pamilya ka na, wala. Ano ka ngayon? Yung parang Yes. nalandam mo yung pagbibinata mo. Ayan yung nararamdaman ko ngayon. Oo. Kung bakit sa hinaba-haba ng panahon na lagi kong sinasagot, pag tinatanong, ba't di ka pa nag-aasa? Di kayo nakaisip kayo gumawa. Kasi ngayon lang ako nag-e-enjoy. Ay, nako. Kaya ka tinatanong kasi tumatanda ka na, okay? Alam ng society at alam ng mga kapwa mo kababaihan na pag umidad ka, mahihirapan ka na. Gets nyo? Kaya nga babalik tayo dun sa sinasabi kong prime age, di ba? Kahit mawala ng biological clock ang babae, kahit sabihin na natin pwede sila mag-anak ng 35 to 40 years old na walang high risk, tignan mo na lang lagi yung itsura nila. Pero tandaan nyo, kahit pwede sila mag-anak ng 35 to 40 years old na walang high risk, is still the same. Ang lalaki mas maa-attract sa mga babaeng mas bata. Gets? At kung may pera ang isang lalaki at may game ang lalaki, bakit siya makikipag jowa or bakit niya aasawahin ng isang 35 or 40 years old? Ito yung mga mindset ng mga babae na maling-mali. Sinasabutahin nila ang kanilang sarili. Yung kakayahan nila na makahanap ng nararapat na lalaki sa buhay nila, inaalis nila. Kasi akala nila, pag 35 na sila, may pera na sila, may wisdom na sila, kaya pa rin nilang humanap ng lalaking pinapangarap nila. Doon sila sablay. Kaya mga ropa, pag ang babae na nililigawan mo o dinidiskartehan mo, ini-insist sa'yo na ganun siya o ganun ang mindset niya, putya, itigil mo na. Huwag mo nang ituloy ang pagdiskarte sa kanya kasi walang mangyayari sa paglilid mo sa kanya kung ganyan ng mindset niya. Maliwanag? Malabong-malabo mga ropa. O ito, let's be fucking honest. No offense sa mga babae na nasa 35 to 40 at lalo na wala gano'y itsura. Ang mga lalaki, ulitin ko, attracted sa mga babae na hot, attracted sa mga younger women. Okay? Yun talagang nasa prime age. Hindi nyo pwedeng baligtarin yun. At wala kayong magagawa doon. Maliwanag, kahit na i-shame nyo pa yun. Gets? Maraming babae nag-shame sa mga lalaki na attracted sa mga younger women or mas prefer yung mga younger women. Sinasabi nila na mas madaling mauto or mas madaling taikutin or mas madaling mamanipula yung mga ganung babae. Hindi po. Biology ng lalaki na ma-attract sa mga babaeng nasa prime age. Okay? Please stop being bitter. Okay? Huwag kayong maging bitter kung ang gusto ng lalaki ay yung mga batang babae or mas bata sa kanila. Kasi nga, uulitin ko, kung ang lalaki may kakayahan na kayang bumuhay kahit 3 pamilya pa, bakit siya pipili ng kaedad niya or pwedeng mas matanda sa kanya? Gets? Or yung nasa edad na 35 to 40? Why? Kung meron naman siyang kakayahan na maghanap ng nasa prime age. Di ba? O yung nasa edad na tama na gusto niya. Gets? Hindi po attracted ang mga kalalakihan na hinahanap nyo. Okay, para mas malinaw ha. Hindi po maa-attract or malabong-malabo na ma-attract ang mga lalaking gusto nyo sa mga 35 to 40 years old na babae. Dahil yung mga lalaking gusto nyo is yung malulupit na. So, ibig sabihin, may game na. So, ibig sabihin, may pera. So, ibig sabihin, malupit. So, ibig sabihin, high value. So, ibig sabihin, may status. Karamihan ng babae, ganun ang pinapangarap na lalaki. Tapos, pipili siya ng 35 or 40 na hirap mag-anak. Bakit niya gagawin yun? Gago ba siya? Nagpakahirap siya sa buhay niya? Tapos, ganun lang pala siya mauuwi? Practical ba yun? Hindi ba mas practical o rational na mas piliin niya yung babae na nasa prime age pa kesa sa babae na delikado na magbuntis? Anyway, tuloy natin. Ayun lang ako nag-e-enjoy. Pagtungtong ko ng 40, na medyo okay na yung family ko, medyo okay na ako. Kaya nga nandun ako sa estado ng buhay ko na pwede na akong tumanggi sa work. Kaya ko na kasi dati hustle, di ba? Yung talagang tanggap-tanggap. So ngayon, kasi nandun na ako sa estado na ngayon ko palang ine-enjoy. Dadagdagan ko pa ba ng sakit ng ulo ko? See? Nakita nyo kung paano magsalita. I think she's a stand-up comedian. Nakalimutan ko yung pangalan niya.
Mga ropa, pag ganito ang babae magsalita, as if naman na hindi siya tumatanda. Di ba? Gusto niya masettle muna ang lahat, wala namang problema doon. Pero wag mong kalimutan na if you want to have a family, kailangan mong makahanap ng lalaki na talaga magbibigay sa'yo ng relationship. Kasi kung hindi, mahihirapan ka na pag 40s ka na. Kaya nga ang babae, kaya makipag-negotiate pag bata pa sila. Pero pag umidad na, mahirap na mga ropa. Tingnan nyo na lang sa pelikulang Pilipino or sa mga teleserye natin. Sino mga natitirang artista? Mga lalaki. Gets? Kasi wala silang timeline. Ang mga babae, bumibida lang kasi maganda pa sila. Pero ang mga lalaki, kahit umidad ng 40, 50, nandyan pa rin sa entablado mga ropa. Umaarte pa rin. Kasi nga, mas sumisikat sila, mas bumipera sila, at mas gumagaling sila, at wala silang timeline mga ropa. Hindi kagaya ng mga babae na pag umiidad na, iba na ang binibigay na role sa kanila. Okay, example natin, Piolo Pascual. 50 anyos mga ropa, kahit kanino mo itambal, di ba? Patok pa rin. Kung sino-sino mga babae ang tinambal sa kanya sa pelikula, pasok pa rin. Gets nyo? Kaya mga ropa, huwag kang matakot kung ikay umiidad na. Pero make sure naman may ginagawa ka para sa sarili mo, ropa. Kaya nga mga ropa, huwag kayong makikinig sa mga ganitong mindset ng babae. At pag may nakilala ka na ganitong babae, iwasan mo na dahil sakit sa ulo yan, ropa. Maliwanag? Uulitin ko, this is not the rule of attraction, mga ropa. Okay? Ladies, hindi dahil may pera kayo, kaya nyo nang mag-pull or magpa-retain ng mga kalalakihan sa buhay nyo. Hindi ganon. Usually, yung mga nare-retain yung lalaki, pwedeng lokohin lang kayo kung pera lang ang pineplex nyo. Punta tayo sa isang celebrity, si Miss Ai de las Alas. No offense to Miss Ai. Kala mo yung boyfriend niya or napangasawa niya kay bait-bait sa itsura pala. Pero anong nangyari? Iniwan din siya at pinagpalit pa siya. Ngayon nasaan na? Nasa ibang bansa na. Kasi nakuha na nung lalaki yung kailangan niya. Di ba? Kaya ladies, wag nyong sabutahe yung future nyo kung gusto nyo pang magkapamilya. Hanggat nasa prime age kayo, make sure na pumili kayo ng maayos na lalaki at ilak nyo or i-retain nyo. Okay? I-retain nyo sa pamamagitan ng ganda nyo, sa pamamagitan ng kabaitan nyo, sa pamamagitan ng pag-iintindi nyo, sa pamamagitan ng pagmamahal nyo, hindi sa pangmamanipura nyo. Gets? So ano takeaway natin dito mga ropa? Magpalupit tayo sa buhay, magpagaling tayo sa buhay, dahil alam natin ang rule of attraction ay hindi about sa pera lamang. Hayaan nyo yung mga babaeng ganito. Hayaan nyo yung mga babaeng ganito. Misery loves company. Gets? Kaya kahit ano pang imagination ang sinasabi nila na kung walang biological clock ang babae, mas maganda mag-asawa sila or mag-settle sila pag 35 to 40 na. Hindi mangyayari yun mga ropa. Kailangan realidad ka mamuhay sa mundong ito dahil kung puro sa imagination mo, mapupunta ka lang sa lugar na hindi mo gusto. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.